to my channel. Ayan, di ko na alam kung na intro natin. Kaya gano'n na ating pasimula. And gusto ko pala i-share sa inyo ang ating background. Di ba, ang cute lang. Bale, dinikit ko to with consent. Yes, may consent ako na idikit itong mga to. Pangit nga lang dito is itong pangako ko napapansin nyo, natatakpan siya. Dapat, mini-assure ko siya. Pero ayun, okay lang naman. Kaya pagtsagaan nyo na lang ang ating background guys dito sa ating study table. So, ang vlog natin for today kasi ay food review. Pero itong food review ko guys, natikman ko na siya. Bali, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking, yun nga, review, mga opinion ko dito. And masasabi ko sa inyo guys, kung taga-Tarlac kayo, feeling ko kayo lang ang makakabili nito kasi hindi naman siya pangkahalatan, ganon. Yung tipong pwede mo siyang bilhin sa Shopee. Pero siguro, kung sumikat, di ba, malay nyo, maka-order kayo tsaka matikman. Kasi sobrang sarap niya tsaka worth it siyang bilhin. Literal. Bale ito, ayan, pakita ko na yung buo. Ayan. Bale ito guys, nung deliver nila, ayan, merong nakatag dito. Ayan, ang cute lang. So, ito yung pangalan ko. So, hindi siya makafocus, pero ayan, ito yung pangalan ko. Tapos, sinulat nila yung mga flavors. And then, meron thank you with a smiley face. So, diba, ang cute lang. Bale, ang mga flavors pala ng kangkong chips. So, ayan. I-food review natin is kangkong chips. Bale, meron nga siyang 4 na flavors. Yun yung classic. May cheese, sour cream and onion, and barbecue. So, ang ano dito, wala is yung classic. Bale, pinalitan nila, naging 2 barbecue ng flavors dito. Kung saan, ito ang like kong nabili noon sa kanila. Kaya, ayun na napangitay natin. Let's go! So, ang first kong papakita sa inyo guys, syempre lahat, hindi na muna natin bubuksan. Nanamnamin natin sila unti-unti. Pakita ko lang sa inyo guys yung packaging. So, medyo mahaba-haba to kasi may story to guys. So, ayan. So, dito banda, so kung hindi nyo nga nakikita dahil nga hindi ko nga ma-focus guys, mag-leave na lang ako ng picture dito sa gilid. So, ayan. Dito kasi, guys, ito, kung mapapansin nyo, or hindi talaga, ayan, JBL yan. Yan yung initial ng kanilang anak. So, binili ko tong product sa kasama ko sa work. Bali, ate niya yun. So, yung ate niya, nagkaroon na ng asawa, syempre, and then, nagkaroon sila ng baby. So, ayun. Itong product nila, pinangalan nila, or parang ginawa nilang business sa anak nila. Di ba, ang cute lang ng kwento. So, JBL, initial ng anak nila. Or pwedeng sila rin kasi pangalan nung lalaki, nagsa-start sa J. Tapos yung letter B doon sa atin ng kasama ko. And then yung L, syempre, surname nung dalawang mag-asawa. Tapos, ayan, kangkong chips. So, talagang, parang nilaki, ayun, in-emphasize nila mismo kung ano yung product nila. Which is maganda kasi alam mo na kung ano itong binibenta nila sa loob. Kasi tignan nyo naman, baka kala nyo kung ano ito, diba? Kasi para sa akin, hindi naman siya mukhang kangkong chips. Daw mukha siyang kangkong chips talaga dito kung ano. Tignan mo na mabuti. Pero kung nasa malayo siya, minsan hindi mo lang kung ano to, diba? Mukha nga naman chicharon, banana, or what. Ang konti. Kasi color green, so ewan. So ayan, nakalagay kangkong chips. Tapos nakalagay banda dito, 100% real leaves. Kung saan, totoo talaga na kangkong yung gamit nila. Mamaya papakita ko ito sa inyo ng close-up, guys. So, syempre, nire-review muna natin yung packaging nila, diba? So, ayan. Ang cute lang dito. Kasi yung flavors nila, nilalagay nila. May picture. Ayan. Ito, barbecue. Ayan. Tapos, sunod is yung cheese. Diba? May cheese na design. At ito yung last natin. Yung sour cream and onion. Ayan. So, ang cute lang yan, tignan. Para sa akin, maganda yung packaging kahit na mukhang nakikita nyo na siya. Ayan. Pero para sa akin, ang cute lang. Napaka minimalist, ganun, aesthetic vibes. So, tapos na tayong mag-review sa kanyang panlabas. So, pupunta na tayo sa panloob. Ito na yung tikiman time. So, ayan. Bali, itatago ko na lang ang isang, ayun, harang. So, bali, itatago ko na lang yung isang barbecue flavor kasi nga, dalawa yung flavors ang nakuha ko or yung binigay na sa akin dahil wala kang classic. So, unahin na natin dito, ayan,
alphabetical natin siya. So, letter B. Ito, barbecue. So, tikman ko na silang guys lahat. Pero gusto ko lang siyang ulitin, i-review para sa inyo. So, syempre, open natin ito. O, diba? Ang ganda lang kasi mukha talaga siyang papel. ASMR yun. So, ayan. Ay, grabe. Amoy na amoy yung barbecue flavor, guys. So, ayan. Yung gusto ko lang dito sa product nila, kasi, buo siya, guys. Kita nyo. Ang cute, oh. Heart shape siya na kangkong. Ito, mukha naman talagang heart yung kangkong na leaves. So, ayan. Ito, maglabas pa ako, guys. Ito. O, diba? Ang cute niya talaga. Literal na, oh. Ang heart. Bali, itong product na ito, guys. Itong kangkong chips. Parang, dito lang sa Tarlac siya. Or sa San Miguel mismo, sa Robinson, San Miguel. Yung parang pag-deliver nila. Hindi ako sure kung umabot sila ng SM Tarlac, kanyan. Pero parang around Tarlac pa lang sila nag-deliver. Meron din parang delivery sa mismong bahay, ganon. Pero yung malapit lang sa lugar nila. So, sabihin ko na lang yung pangalan ng lugar na more on malapit sila. So, dun sa Mapalakshaw, kung alam niyo yun guys, taga dito kayo sa Tarlac. So, kung alam niyo yung Mapalakshaw na lugar, so, more on doon, parang bahay to bahay atang ganapan doon. So, dahil nga nakaka-order ako ng ganito guys, dahil nga kapatid niya, kasama ko sa trabaho, ayun. Kaya nakabili ako ganito. So, ayan, ano pang hinihintay talaga natin, titikman ko na siya guys. Pero pakita ko sa inyo, parang ganito siya. More on, nakita nyo yung flavor ng barbecue. So, parang, ayun nga, powdered flavor lang siya, pero masarap siya. So, itong kangkong chips. Maganda yung pagkakaluto nila kung napapansin nyo, diba? Buong buo siya. Pero, syempre, meron ditong iba na nag-crack na. Pero at least buo. So, kung ika-crack natin siya, dahil di siya nagpo-focus. So, literal na ganyan. Pag kinrack natin. Manipis na lang siya, guys. Yung mismong kangkong. Ewan ko kung narinig guys yung lutong. Pero, super crunchy niya. Tsaka kung mapapansin nyo guys, ayan, di pa nagpo-focus. Wala talaga. So, kung napapansin nyo, yung dito banda, yung breading niya, sobrang nipis. Wait lang, i-crack ko sa inyo guys. Yung pagkakalagay nila ng harina, maganda. Kasi napaka-lutong. Hindi ko alam paano nila ito nagagawa. Kung saan na-amaze ako, kung napapansin nyo dito. Yun. So, masarap talaga siya guys. Literal na masarap. Kaso, sabi ko lang sa inyo, inom kayo ng maraming tubig kasi nga, yung powdered na flavor niya is sobra-sobra yung lasa. Hindi ko naman sabi na sobrang pait, ganyan. Hindi pala mapait. Matabang. Yan, yung parang sobrang-sobra na. Hindi pa matabang. Ano siya? Maalat. Ayun. Sobrang alat niya na guys. Kaya, kung bibili kayo ng ganito nga, around Tarlac lang. Inom ko na maraming tubig, guys. Pero pagdating sa flavor niya, so ayun, masabi ko na hindi ko masyadong nalasaan yung kangkong. Kasi, mas impact yung barbecue na flavor. Pero, ang gamit nila is talagang kangkong leaves. Tapos, pagdating sa dami, madami na siya, guys. Kanina pinasilip ko sa inyo eh. Ayan. Madami na siya. So, ayan. Tsaka, sila. Ayan, nahati siya. Pero, pulido yung pagkakagawa niya. So, ayan. Next naman, punta tayo kay cheese. Ayan. Kasi nga, letter C. Inom muna ako, guys, ng tubig. Ayan. Naganda ako tubig. Naganda ako ng tubig dito. Kaso konti pala. Ayan. Bali, open na natin siya. Ganun din.
So sorry, may ma-powder lang ang kamay. Medyo faint lang yung amoy ng cheese dito, guys. And masasabi ko na sobrang daming laman ng cheese na flavor. Literal na, pak na pak siya. Kumpara doon sa barbecue, medyo konti yung laman, pero madami na rin. Sabihin natin lang sa medium yung scale. So, ito, nasa large ang scale. Ang daming laman. So, ayan. Ganito, guys. Kitang-kita nyo ang color niya. Wait, nakuha ko ng barbecue flavor. Para makita nyo ang itsura ng powder. Dito, hindi masyadong halata yung flavor na, yung parang color ng barbecue. Ayan. Ganyan siya, guys. And kumpara dito, literal na makikita nyo na cheese talaga siya. See? So, nagmumukhang plain yung itsura nito. Kahit siguro kumuha ako ng iba pang, ayan. Kitang-kita talaga. Nagmumukha siyang nachos, no? So, close ko lang ito. Baka kasi biglang lumambot. Gusto ko nga mag-testing dito mag-experiment, guys. Kapag ba iniwan ko siyang open, ganyan, or ilang days na hindi ko siya kinakain, kukunat ba, ganun. So, ayan. Tikman na natin itong cheese na flavor. So, ayan. Where do broken hearts go? Ayan. Dito sa big ko. So, kung mapansin nyo, guys, consistent sila sa kanilang, ayan, halatang di talaga nagpo-focus. Consistent sila sa kanilang pagluto. Kung mapansin nyo, napakanipis niya, tsaka crunchy talaga siya. Tsaka pagdating, guys, sa flavor ng cheese nila, hindi siya ganun maalat kumpara sa barbecue na flavor. Ayan, tikman natin ang theory natin kung tama. Pero, ayun yun. And, dagdag ko lang na hindi ko siya nalasahan yung kangkong niya. Pero, masarap siya. Addicting. Ayun, nakaka-addict kainin. Kung hahanap-hanapin mo yung flavors nila. Tsaka manipis talaga siya, guys. So, yung last natin, guys, nakakainin, ay syempre, itong sour cream and onion. Di ko tuloy alam kung sino ang favorite ko doon. Kung si cheese ba, si barbecue, or ito bang si sour cream and onion. Ngayon na natikman ko sila ng sabay-sabay. Kasi dati, hindi ko sila natikman. Ay, grabe din, oh. Pak na pak din ito. Large scale ang dating ng kanyang laman. Diba? Yung barbecue, konti lang. Kahit dito sa isa, napansin ko, konti lang. Pero, siksik din siya. Kasi malalaki yung mga pieces nila. Ang cute to. Tingnan nyo. Lumobo siya. So, ayan. Kita nyo naman, white na white siya. Kita yung sour cream dito. So, ayan. Kuha tayo ng iba. So, ayan. Consistent talaga sila sa kanilang pagluto. Kung saan, ang gandang tignan. So, ayan. Kitang-kita. Maganda siya. Perfect na perfect. So, syempre, nakalimutan ko amoyin. Ayan. Faint lang ang pagkakamoy niya ng sour cream. Hindi ko, parang kumpara sa barbecue, sobrang ma-impact yung amoy niya. Sunod yung cheese, and then ito yung last na amoy. So, ayan, malobo siya. So, kainin natin siya. So, syempre guys, lasa siyang sour cream. Pero, iba yung lasa niya eh. Parang light lang na sour cream. Hindi katulad yung mga nabibili yung mga chichirya, yung mga, sige, mga name drop tayo, mga piatos, ganun. Yung sour cream nila, tsaka doon sa patata, sobrang mas sour cream. Pero ito talaga, kahit yung pang-amoy, light lang, tsaka yung lasa niya. Ito yung hanap ko sa sour cream na yung tipong hindi talaga siya matapang. Masarap.
So, ayun, di ba? Ang laki ng cut natin. Kasi ako ay uminom ng tubig, syempre. So, Maria, mali. Basta yun. So, ayun guys, no, ang tagal natin bumalik. Dahil ang tagal kong umuya, tsaka, ayun, uminom ako ng tubig. Bali, may mga realization ako and overall na review. So, ayan, iharap natin sila ulit. Tanen! So, itong tatlo na to, itong mga flavors na yan, masarap sila in their own flavors. Kahit na flavoring sila, literal na parang, syempre, di ba? Parang sa mga fries, para magkaroon ng cheese flavor, di ba? Powdered mismo. So, kahit na powdered ang kanilang flavor, masasabi ko na masarap talaga sila. So, parang, nabibring nila yung sarap din ng kangkong. So, di ko sure kung advisable ko siyang pakainin sa mga bata. Kasi hindi nga ako sure kung junk food sila. Kasi nga may chips, ba diba? So, siguro oo dahil na rin sa mga flavoring nila. Pero masabi ko naman na, siguro kain na lang ng moderately. Ayun. Hindi naman kasi ako food expert tsaka critic. Pero yung lasa nila, sobrang patok na patok din sa inyo. Kasi sobrang sarap nila. Siguro kung irarank ko sila, ang top 1 ko dito is yung sour cream. Kasi never ako fan ng sour cream. So, kung may sour cream yung mga kaibigan ko, kumakain sila yung mga piatos. Yung mga chichirya na sour cream ang flavor, ekis yan. Ayoko talaga yung flavor na yan, literal. Pero dito, sobrang sarap niya. Kasi nga, dun nga sa kakasabi ko sa inyo kanina, nung tinitikman ko siya, yung amoy pa lang, napaka-light lang ng amoy. Hindi siya yung parang matapang, yung may impact na parang ayaw mong kainin, gano'n, iiwasan mo. So, ayan, super light lang niya, kaya okay yun sa akin. Tsaka yung lasa niya mismo, may konting faint ng sour cream. Hanggang ngayon nga, nandito pa rin yung lasa ng sour cream eh. Pero hindi ganun tipong kailangang kumain ganyan para maalis lang yung lasa. So, ayun, para sa akin masarap ito. I think top 1 para sa akin tong sour cream kasi ewan ko, or sa akin lang nabigay na hindi gano'n masyadong matapang yung sour cream. Pero nakaka-addict tong kainin. So, baka ito yung last kong uubusin. Kasi gusto ko yung sour cream na flavor nila. So, ito yung top 1 ko. Itong sour cream and onion. Ang next na para sa akin na masarap is itong cheese. Ayan, hindi rin siya gano'n katapang yung flavoring nila. Kahit na napapansin nyo na ang daming cheese na nakalagay na powdered sa mismo kangkong chips. So, hindi siya gano'n tawag dito, sabi ko na hindi naman matabang, hindi rin, maalat, ayan, hindi siya ganun kaalat, kahit na diba alam naman natin yung mga cheese na flavor, maalat sila, kaya kailangan mong uminom agad ng tubig na marami, ganyan. Pero ito hindi naman guys, hindi siya ganun kaalat. So, tamang-tama lang din yung pagkakatimpla nila dito. Ewan ko lang dito sa barbecue. Kasi siguro dahil ilang beses na ako kumakain ng barbecue na flavor nila. Pero, ayun, siya yung pang last ko. Hindi ko na siya ganun kabit. Tsaka matapang kasing amoy niya. Yung tipong pagbukas mo pa lang, syempre, expected naman natin, di ba, barbecue, mga ngamoy. So, ayan. Kumpara lang kasi sa tatlo, siya yung pinakamas na amoy. Tsaka, nangingibabaw talaga yung barbecue flavor niya. So, ayan. Okay naman ang ganun. Kasi nga, di ba, yun yung nagpapaano sa atin, tempt na kumain. Ganyan. Pero, ayun, para sa akin, sa mga ganitong pagkain, mga chips, more on, sensitive ako sa amoy. Mas gusto kong less yung amoy nila, tas ma-impact ganyan, yung lasa. Kahit na sinabi ko, diba, na faint lang yung lasa ng sour cream, ganyan siya kanong cheese, hindi sila ganun ka-impact nga, malakas yung flavors. So, ayun, the best pa rin sila. So, ayun lang guys ang ating review. Konti lang naman. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Ayun, wala na ako magsabi guys. Dapat di ko sinasabi to pero sinasabi ko sa inyo. So, ayun guys. Thank you guys. Ulit-ulit tayo. Thank you guys for watching and see you soon on my next vlog. Bye!